Ayun, magandang araw, magandang umaga mga kaibigan. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa barangay and sangguniang kabataan eleksyon. So yung COMELEC po sa iba-ibang region ay nagpalabas po ng announcement tungkol po sa voters registration. So bubuksan muli mga kaibigan ng COMELEC yun pong pagsasagawa ng voters registration para po doon sa mga hindi pa botante na kwalipikado na 15 and above. Sila po ay pwedeng maging botante, lalong-lalo na yung mga edad 15. Sila po ay qualified na makaboto sa sangguniang kabataan eleksyon. So ito po post ng Naik Cavite sa ano po ito post ng Liga ng mga Barangay Naik Cavite. Babasahin ko po sa inyo. Voter registration for the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Registration period October 20, 2025 to May 18, mga kaibigan. To May 18, 2026. So, ilang buwan ba? 7 yata kung di tayo nagkakamali. Ayan. Magsisimula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Mondays to Saturdays, including holidays. Ayan. Applicants may file for new registration. Ito po yung mga bago magpaparehistro. Transfer of registration record. Ibig sabihin, kung sa Maynila ka, tatransfer ka sa Mindanao yun. Pwede na po yun kasi nung nakaraan ay hindi pwede, di ba? Nung August 1 hanggang August 10, overseas to local lang. Ngayon po ay local to local. Meron na po, available na po. At yung reactivation, change and correction of interest, inclusion of reinstatement of record, updating of records for person with disabilities. At yung senior citizen pala mga kaibigan. Ayan, senior citizens and indigenous peoples. So ito po mga kaibigan, yun pong available. Yun pong mga bagong botante, kung ikaw ay kwalipikado na, magpaparehistro ka, ayan pwede po. Tapos yung magpapatransfer, lilipat kayo, ayan pwede po yun mga kaibigan. At yung reactivation, ibig sabihin, hindi ka nakaboto sa dalawang magkasunod na botohan, ikaw ho ay qualified. Pwede ka hong magpa-reactivation. At change and correction of interest, ikaw halimbawa, ikaw na babae ka, nag-asawa ka na, gagamitin mo apelyido ng asawa mo. Ikaw si halimbawa, ang apelyido mo ngayon ay De Los Santos. Tapos yung apelyido ng asawa mo ay De La Cruz. So gagamitin mo, dahil kasal na kayo, gagamitin mo yung De La Cruz. So pwede mo pong ipa-change. Ipa-change mo po yung inyong interest, mga kaibigan. So, ano kaya yung mga requirements? So, ito po yung mga hinahanap na requirements o yung mga valid o mga dapat dalhin bago tumungo sa COMELEC. Ayan, requirements. Bring at least one of the following. Be sure to include the complete address of where you currently living. Ayan, pwede po yung NBI. Pwede rin po yung postal ID. Pwede po yung PWD ID. At pwede rin po yung student's ID or library card. Pwede po yung driver's license. Pwede rin ho yung NBI clearance. At yung Philippine passport.
Pwede rin po yung SSSID, GSIS, or OMID ID. Pwede rin po yung PRC-ID ha, at yung NCIP, mga kaibigan. At any another government-issued valid IDs. The following can bring during registration, but you must also present proof of billing, electricity bill, water bill, internet credit card, statements, etc. named after. Make sure that the address of on the ID or document to be displayed is where you live and which wish to vote. Change correction of interest para po ito sa mga sa mga magpapa-change ng and magpapa-correct ng interest. The following document must be from PSA or not certified true copy from the local civil registrar. So ito po birth certificate when there is an error in the name, date of birth, place of birth, or typographical errors. Ito pa, pangalawa. Pwede po itong marriage contract dalhin nyo po. Or court order. When there is a change in the name because married or validity of the court order. At yung sinumar, para sa mga mga magpapa-change ng entries. O sinumar when changing status from married to single. So ito po mga kaibigan, yung mga binanggit ko po, yan po yung mga dadalhin nyo. Itong mga nabanggit kong mga ID, ito po. Ayan, NBI, Postal ID, PWD ID, Students ID or Library Card, Driver's License, NBI Clearance, Philippine Passport, SSS and ID, GSIS, OMID ID, PRC ID, NCIP, any other government-issued valid IDs. So yan lang po ang tinatanggap mga babayan, mga kaibigan. Yan lamang po ang tinatanggap ng COMELEC. So dalhin nyo na po yan Isa man sa mga nabanggit ko ay tatanggapin po ng COMELEC. Ayan, siguraduhin nyo po na may dala kayo para hindi po kayo pabalik-balik. Para hindi po kayo magsayang ng inyong pamasahe. So sa mga magulang po na may mga anak na qualified para bumoto sa SK, 15 hanggang 17 yata yung pwedeng makaboto sa SK. So ipaano nyo po iparehistro na po. Tumungo po sa COMELEC na malapit sa inyong lugar. So yan muna yung ating update. Thank you so much mga kababayan, mga kaibigan. At see you next vlog.